eyes on this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comfort. Magandang umaga po sa ating lahat. Good Hello, morning. hello. Good morning. Good morning, Okay. happy Sunday. Sige. So we are, ilan po tayo? Uy, ayan. Nakakatuwa naman po yung mga sinesend yung picture ng inyong mga communion elements sa ating Warriors group chat.
Praise God. Hallelujah. Let me check. Sino po ang nandito sa Zoom? Bago po tayo punta kay Ate Malu. Okay, nandito po si Tita Sally Harms. Ate Sally, nandito po siya. Tita Ernalyn, Pastor Excel. Si Bayan family are here. Angela, Vega, si Pastor Steve nandito po sa church kasama ko. And si Ate Grace, Birko family, Julian, Shenay, Blessy Agasid, Daryl Domingo, hello, Sister Daryl. Nandito si Santos family. Nandito rin po si Tom, Hello. si Brother Tom. Vega. Alright, ano pang kakapasok Del Mundo family. Ayun. Hello, Del Mundo family. Hallelujah. Pare kami yung mukha mo. Okay. Come on. Sige po. Just say hey, just say hello. Hello, just say. Ayun, praise God. Sige po, Ate Malu, nandyan po ba kayo? You can turn on your camera, Tita Malu, and pwede na po tayong mag-start. Psalm 98, verse 4 says, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth a joyous song and sing praises." And that's what we've come here to do, to lift up the name that is above every name. Can y'all help us out? Sing every praise. Every praise is to our God. Every word of Hello. with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah. Okay, nandito na po si Tita Malu. Ayan. Gusto na? Opo, ate. Okay, good morning po sa ating lahat. Morning. Morning. Ang dami pala natin, Morning. the Lord. Ang dami. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, nakikijoin. Thank po sa ating lahat. Dali, may tumatawag. Naman mo na to. Dali. Ay, yung aso mo. Tumatawag. Hello po. Hello. Hello. Ay, bumata si Ate Malu. Yan siya nung nagdadalaga. Talaga, nakita mo, Pastor. Oo. Morning, Grace. Morning, Pastor. Nasa ano ka na? Nasa Bagabag na po kayo? Hindi, next Sunday pa yon. Okay. Nasaan ka, Grace? Yan po, ate. Bambang? Hello, Isabella. Bandang. Ay, okay. Hello, Bella. Hello, Delbert. Yes, Morning. Pastor, good morning. Morning. Hi, good- Bella. Hello po. So, good morning po sa ating Hi, lahat. Pasensya na po. Yes. Good morning. So, sabi po sa awit 96 verse 1, bago tayo mag-umpisa po, basahin ko lang po ito. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sabi ket, ating purihin ang Panginoon. Pero bago po tayo mag-umpisa, bali mag-opening prayer po si Ate Hernalyn. Ate Hernalyn. Wow, ang ganda naman. Unmute Okay na? po. Ayan, okay na po. Okay, sige. Bago ako mag-start, gusto kong basahin sa inyo yung Psalms 24. May pag-aari ba tayo? Malaking question, Sabi dito, ito ay sulat ni David. Sa verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For he founded it upon the seas and established it upon the waters. Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? He who has clean hands and pure heart,
who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. He will receive blessing from the Lord, the vindication from God, his Savior. Such is generation of those who seek him, who seek your face, O God of Jacob. Lift up your heads, O gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty, he is the King of glory. Let's pray. Father in heaven, thank you sa Psalms 24. Thank you that you are our Almighty God. Thank you that you sent Jesus Christ to die on us. Thank you for who he is, for what he did on us. Thank you that we are forgiven kasi Jesus Christ was forsaken. Thank you for your Holy Spirit who is working in us, Lord. Father, thank you for the experience sa 1 John 4:4, that he who is in you is greater than he who is in the world. Lord, kahit confusing po ang mundo ngayon, maraming nagkakasakit, but still we can trust you, dear Father. You will not forsake us. You will not leave us, Lord. Lord, make us strong, Lord, to fight this battle around us. You, Jesus, is only our strength, Lord. Father, I pray for the whole Nueva Vizcaya, Lord, na dumadami po ang mga COVID cases. But Father, I pray that you are in control of everything, Father. I pray that you give the health workers the wisdom on how to manage itong mga sakit na ito. Give the parents yung pong wisdom on how to manage itong mga sakit na ito kung may magkakasakit po sa amin. And we know, Lord, that you are our great God. You are our healer, dear Father. And we declare, Lord, who you are in our lives. You are our God. Thank you for helping us. Thank you, Lord, that you are hearing our cries. Father, I pray for the children. Lord, 18 years old below are our children, and your children, 18 years above, still children mo pa din. And we, mga parents, Lord, mga lolas, are your children pa din. Father God, I pray that you will help us, Lord, to be strong. Help us, Lord, yung pong mga parents na may mga anak na nag-aaral, Lord, na kailangan nila ang mga magulang to guide them. Father, I pray that you will give them the wisdom on how to help their children. Give the children the obedient heart, the focused heart, para mapag-aralan nila ang kanilang mga napapag-aralan. And Father, I young adults, young moms, Father, I pray that you will help them, dear Father. You will help us, dear Father. Lord, to fight this battle around us. Lord, we are yours. I am yours. We are yours. Wala po kaming maipagmamalaki. Kundi, Lord, kayo po ay maipagmamalaki namin. You are enough, Lord. You are more than enough. Jesus, you are our Savior, our Lord. You are our Maker, and you are the coming King. Us to focus sa message mo, sa message mo through the pastors. Father, I pray that kahit malayo po kami, we can enjoy our fellowship together through communion. Thank you, Lord, for Stephen and the company na sila po, Lord, ang gumagawa ng live streaming na ito for us to participate in this during Sundays, dear Father. Once again, dear Father, I pray for Pastor who will be sharing your words to us. Prepare our hearts, Father God. Prepare the music team, Father God. May we enjoy our fellowship together
In Jesus' most precious name. Amen. Amen po. Amen and amen. 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 Thank you, Ate Ernalyn. So tayo po dumako na sa praise and worship. Leaded by Stephen and Jeff. Ano ba yun? Tama ba yun, Lolo? Praise and worship na tayo. Go, Stephen. Kanya nga paglukat. Kurikol. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you gave me from the everlasting. Through the earth will live, the Father's only Son. Again on high, you opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you came me from the everlasting. To the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done to keep me from the everlasting. To the earth will live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting. To the earth will live, the Father's only Son. You
lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by the grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God.
Thank you for the beautiful song. Hallelujah. Amen. Gandang awitin, Stephen and Jess. Tutunay nga na karapat-dapat nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. So tayo po ay tumako na sa ating pong testimony time. Sa nakaraang bilang taon siguro, sa buhay natin, di ba? Ano pa ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Sa nakalipas na 1 linggo o taon sa ating buhay. Meron ba? Meron bang gusto mag-testimony, mag-testify sa kabutihan ng Panginoon? Pero bago ang lahat, nababasahin lang po ako sa John 5 verse 31. Sabi po dito, if I testify about myself, my testimony is not valid. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is valid. So dapat, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mag-testify sa kabutihan niya sa ating buhay. Sino pang mauuna? Meron po tayong 3 minutes na allowed. Ate Agnes. Ate Agnes daw. Sige, ako. Okay. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon kasi in spite of this pandemic, alam nyo, ang hirap magkasakit. After my injection ng COVID Sputnik last Wednesday ba yun or Thursday, iba ang dating. Ang sakit-sakit ng katawan ko, yung dito sa na-injectan, ang sakit-sakit, nagnanamp siya, hindi ko alam kung bakit. Tapos, nagka-fever ako, sipon, ubo, natakot na ako. Sabi ko, ayoko naman magpa-check up kasi baka sabihin COVID ako. Natakot ako magpa-check up. Sabi ko, kung COVID man, dito lang ako sa bahay mag-quarantine. Sabi ko ganon. Ayoko magpa-check up. Pero I just praise God kasi as of now, okay naman ako, buhay pa naman ako. Saka yung mga gamot naman binibigyan ako ng mga kapatid ko ng everyday na panggamot ko, mga pagkain. Sila yung nagsusupply din sa akin ngayon dito sa bahay. Lahat ng bahay dito may mga positive na Diyan sa harap namin, sa side, nagka-quarantine sila. Sabi ko, Lord, baka who's next? Huwag naman sana ako kasi minsan ako lang dito mag-isa. So, pero hindi naman ako pinababayaan ni Lord. I praise God. Dahil sa kabutihan niya. Yan lang naman po. Praise the Lord. Praise God. Ang Panginoon ang siyang ating shelter and healer. Tunay nga na, sabi po niya sa Psalm 103 verse 3 na sa bawat mga sakit siyang magpapagaling sa atin. Sino po yung susunod? Mag-testify. Ate Sally. Si Ate Sally daw. Joke. Ate Sally, baka gusto nyo po. You can unmute. Oh. Ate Sally, unmute po. Okay. Ayan. Ay, na-mute nyo po ulit, tita. Na-mute po ulit, tita. I-unmute nyo po. Naku. Tita Sally. Okay.
Ayan. Okay na po. Okay. Last night I wasn't feeling well. Pero ngayon, nag-check naman ako ng kapatid ko. Wala naman na. Sabi niya wala naman akong wheezing. So I thank God for new strength. Last week, medyo marami akong time. And I was reading about prayers. And I was so blessed by what I read about prayers that maybe in 2 weeks' time, I can share to you some reminders again about how we should pray. Yun lang naman. I will share it maybe in 2 weeks' time sa prayer meeting. Amen. Ayun, praise God. Thank you po, Tita Sally, for joining us. Okay. So, thank you po Ate Sally sa inyo pong testimony. Tunay nga napakabuti ng Panginoon sa ating buhay dahil palagi po siyang nandyan na nagpapalakas sa atin. So, mayroon pa pong isa. Bago po matapos. Testimony time, mayroon pang isa. Allowed pa. Meron pong naka-raise yung kanilang mga kamay. Si Ate Sara, tapos si Ate Emmy. Tama po ba? Gusto niyo pong mag-testimony? Habol daw, dalawa. Okay, sige. Sige, sino pong mauna sa inyo? Sara na lang, Sara. Okay, si Ate Sara. Hello. Ayan. Okay. Good morning. Good So yun, morning. nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa mga nangyayari ngayon, pandemic. Ang daming nababalitaan natin mga nagkakasakit. Then praise God kasi sa family namin, hindi pa naman kami nagkasakit. So yung malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa mga nangyayari ngayon, we are protected by God. And we praise God. Sabi nga nila, hindi kailangang magkasakit ka para magpasalamat ka or ma-recognize mo si God na nandyan lang na gumagabay sa inyo or sa iyo. Natanawin mo siya. So grabe yung pasasalamat ko dahil we are still in good condition. And then meron pa akong yung kasing tita ko, yung anak ng pinsan ko, yung nasa Manila, baka kilala po ninyo si Tita Pinang. Nasa Manila sila. Then dati silang nag-church sa atin dito sa Florjo dati. Ngayon, nagkasakit yung pinsan ko, nahihirapan siyang huminga. Nasa ospital siya, na-confine siya. Then, nakita ko nakapost kasi siya sa Facebook. Tapos, tinanong ko yung tito ko, bakit anong nangyari sa kanya? Sabi niya, nung isang araw na-confine siya, na sobrang nahihirapang huminga. So, pero hindi pa alam ng doktor kung bakit. Kung ano yung sakit niya talaga. Pero sabi niya, sige, ipag-pray natin. Ipag-pray natin. Si God na ang bahala sa kanya. Yun talaga, after nung na-receive ko yung kinabukasan, nung isang araw lang yun kinabukasan, na-receive ko yung parang text ng tita ko. Sabi niya, praise God, may recovery na. Kasi nung dinala nila, after a day,
kinumusta ko na naman, wala pa daw development. Hindi pa rin alam kung nahihirapan pa rin siyang huminga. Tapos tatlong oxygen daw yung papalit-palit na inaano sa kanya para lang matulungan siya sa paghinga. Pero nung kinabukasan, yung sabi, sige, ipag-pray natin. Kinabukasan na noon, nag-update na yung tita ko, sabi niya, praise God. Kasi nung dumating daw yung doktor, sabi niya, siguro nag-pray ka, sabi niya doon sa tita ko. Opo, Dok, nag-pray kami. Marami po kaming nag-pray para kay Charity. Charity po kasi yung sabi niya ganun. Talagang may nangyayari sa prayer. It's a miracle, sabi niya gano'n. Kasi nung 3 hours ago, skin daw niya, pati yung bibig niya, nagba-violet na daw po siya. Tapos kaya dinala siya sa ICU. Pero after na yon, nag-update na kay tita ko yun, grabe. It's a miracle, sabi niya gano'n. Okay na siya. Sabi niya gano'n. Wala namang ibang talagang miracle yung nangyari doon kasi yun, nagiging okay na siya through yung answered prayer na gano'n. Thanks God. So talagang malaki ang ginagawa ng prayer. Yun, kaya sabi ko, lagi-laging mag-thank you kay God kahit anong nangyayari, maganda man o mabuti po. Kasi si God talaga yung nakakaalam sa lahat. Siya yung talagang nagpro-protect sa ating lahat. So praise God, ibinabalik ko kay God yung papurit pasasalamat. Praise God. Amen and amen. Praise the Lord, Sister Sarah. Tunay nga na ang ating mga panalangin ay powerful. Kaya wag po tayong magsasawa sa panalangin, lalong-lalo na po tuwing Praise Friday. God. Truly God is, sabi po sa Psalm 121, hindi siya natutulog, di ba? Lagi niya tayong binabantayan. He's our refuge. So, yung susunod po, si Angela. Hindi, si muna ate. Kasi si Ate Emmy po muna kasi siya yung nauna. Sorry, Angela. Kasi, sorry. Sige, Ate Emmy. Okay, Ate Emmy, Tita Emmy, nandyan po ba kayo? Yes. Magandang umaga sa lahat, mga kapatid. Truly and indeed na bigyan papuri ang Panginoon sa lahat ng nangyayari. Kasi despite nung ganitong pandemic, nananatili tayong protektado. So, yung sa akin lang, I just want to praise God kasi madami talagang nagpupunta dito sa bahay. Hindi lang dito sa bahay, pati doon sa Presto, of course. At prone kami dun sa contamination if ever. May mga namimili na may sakit, mga ganun. Hindi kasi. Tapos may mga nagpupunta dito sa bahay like, sis, meron ka bang gamot? Sis, meron ka bang vitamins? Sis, pengi ng oils mo. Yung ganyan. Tapos ako kasi yung hindi rin talaga humihindi hanggat meron ako. Magbibigay ako. Yun. So, kailan lang nung isang parang 2 days ago, nagpunta dito si James. Kasama niya yung asawa niya. Yung asawa niya, kita mo talaga na may sakit. Halos hindi niya kayang lumakad. So, ganun ulit, binigyan ko siya ng mga gamot, vitamins. Sabi nga minsan nung baka maubusan ka na ng vitamins. Pero nagtataka ako sa Panginoon na yung nagtataka talaga ako sa sarili ko na meron pa rin kahit nagbibigay ako ng nagbibigay. Parang hindi ko alam na meron akong mga nangahanapan na vitamins pa rin. So yun yung pinapahingi ko. Tapos yung mga konting meron kami, yun pa rin yung pinapahingi ko kasi ang hirap talaga ng sitwasyon na dito sa Salvation kasi medyo mataas talaga yung cases. But I really praise God na hindi kami nagkakasakit. Yung papuri talaga sa Panginoon na hindi kami nagkakasakit. Tapos this morning, tumawag sa akin si Abet. Tinatanong niya kung kumusta kami, meron bang, kumusta yung sitwasyon ng
COVID dito. So, shinare ko sa kanya kasi last Friday, yung binigay ni Grace na case, yung update about the cases dito sa Vizcaya. So, sabi niya, gusto kong maalarma, pero settled ako because I know God is with you, sabi niya. And then I'm praying for you. Yun ang sinasabi ng asawa ko. Tapos ang sabing gano'n ng asawa ko, hindi kailangan na may pandemic para tigilan ang mag-Facebook. Ang naging seryoso, kasi siya, wala siyang siya yung nandun sa Manila na nakakulong, para din siyang nakakulong. Kasi hindi man sila pwedeng lumabas. So yung nangyari ay sabi niya sa akin kanina, which I am again praising God and thanking God sa mga realizations din ng asawa ko. Kasi sabi niya, hindi na ako magpa-Facebook. Gagawin ko na lang yung oras ko sa Facebook para manalangin sa Panginoon. And then convicted kasi ako last Friday sa prayer ni Ate Nadine. Na sinabi niya na na sana yung mga men sa family sila yung mag-lead sa family, sa spiritual growth ng family nila. So, sinare ko yun sa kanya. Nung sinare ko yun sa kanya, sabi niya sa akin, I will be doing my best para ma-share ko sa ating mga anak, sabi niya. At sana yung mga anak natin, they will come to really know God. They will come nearer, drawing near to God. Yan ang sinasabi niya. So, yun pa rin yung panalangin ko. Maraming salamat sa Panginoon kasi kahit ganito yung sitwasyon, nananatili na malapit tayo sa Panginoon, mananatili na protektado tayo ng Panginoon. Pero still, may prayer request pa rin ay ang conviction ng aking mga anak. Yun talaga yung panalangin naming mag-asawa. Yung sana mamulat yung mga anak namin na ma-priority ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So, with that, I would just like to thank God and also give Him back the praises and glory. Yun mga kapatid, yung gusto kong i-share sa ating lahat. Salamat. Amen. Amen. Thank you po, Tita. Amen. Sa testimony. Pinaka pa tayo ng pharmacy. Next, Angela. Yes, amen po. Ako naman po, praise God kasi sina Mami, hindi sila nagkakasakit, sila ni Daddy. Hindi kaming mga bata dito, si Kuya Andrew, Kuya Dave, ako, nagkakasakit kami. So, praise God kasi na Mami, yung protection sa kanila. And gusto ko lang po, praise God din po dahil naka-join po si Auntie Lina at saka si Bella dito sa Zoom natin. Dito po sila ngayon eh. So, ayun lang. Praise God po. Hello po, Auntie Lina. Yes. Taga saan and si sila, Bella. Angela? Taga Novaliches, sa Manila. Oh, praise God. Welcome po, welcome. Welcome po sa ECC. Thank you, Angela. So, bali naka-anim balag ng testimony. 5? Ay, 5. So, yun na po yung allowed kanina, 5 lang daw po. So, sa kanila ako magti-testimony. So, tiyatawagan po natin si Pastor Steve para po ipag-pray ang lahat po ng mga nag-testimony po. Go, Pastor Steve. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid na nasa kanilang mga bahay, na kasama po natin sa ating live streaming. Sandali po. Hello. Yan. Sorry at nagkaroon ng konting problema itong natin. And para po sa ating lahat, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol po sa pagpupuri, the power of praise. And our reference sa umagang ito ay matatagpuan po sa Psalm chapter 92 verse 1. Ating pong sabay-sabay na basahin. Sabi po rito, "It is good to praise the Lord and make music to your name, O
Most High. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa umagang ito na kami po ay magkasama-sama sa pamagitan po ng social media or live streaming na ito, Panginoon. Bagamat kami po ay magkakalayo, salamat po, Panginoon, dahil gumagawa ka ng paraan upang kami po ay patuloy na makapagpuri at mag-aral sa inyong mga salita. Lord, salamat po sa mga awitin at amin pong ibinibigay ang aming pagpupuri sa inyo sa pamagitan po ng mga awitin at ganon din po sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. At sa umagang ito, dalangin ko po na buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan upang anumang mensahe ang gusto mong ipaabot sa amin ay aming maintindihan. Nawa po, alisin mo ang anumang hadlang at Lord, sana po itong live streaming ay hindi po magkaroon ng problema, kundi Panginoon, kami po ay patuloy na makapag-aral ng inyong salita na wala pong sagabal sa aming live streaming na ito. Lord, salamat po at amin pong pinupuri ang iyong dakilang pangalan sa pamagitan po ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Ano po ang pagpupuri? No? Praise is recognizing, appreciating, and expressing God's greatness. No? So ito po ay pagkilala doon po sa Diyos, no? At pag-appreciate, no? At ito po ay ating pagbibigkas ng ating pagpupuri sa kanyang kaluwalhatian. At itong libro po ng Psalms are songs of praise to God as our Creator, Sustainer, and Redeemer. As we read the book of Psalms, we will hear believers crying out to God from the depth of despair, and we will hear them singing to Him in the heights of celebration. But whether despairing or rejoicing, we will always hear these people sharing honest feelings with their God. Because of the honesty expressed by the psalmist, men and women throughout history have come again and again to the book of Psalms for comfort during times of struggle and distress. And with the psalmists, they have risen from the depths of despair to new heights of joy and praise as they also discovered the power of God's everlasting love and forgiveness. Let the honesty of the psalmist guide us into a deep and genuine relationship with God. In Psalm chapter 63, verses 1 to 5, hiding from his enemies in the barren land or desert of Judah, David was intensely lonely. No? Siya po ay talagang nabibigatan. He longed for a friend he could trust to ease his loneliness. No wonder he cried out to God. At ang sabi po ni David, "Oh God," sabi niya, "my soul tears for you in a dry and weary land." Ito po ang sinabi ni David sa Psalm chapter 63, verses 1 to 5. And when we are lonely or thirsty for something lasting in our life, we should remember David's prayer. God alone can satisfy our deepest longings. In Psalm chapter 71, verse 8, verse 14, verses 22 to 24, the anonymous writer said that as we face the sunset years, we recognize that God has been our constant help in the past. As physical powers wane, we need God even more.
and we realize He is still our constant help. We must never despair, but keep on expecting His help, no matter how severe our limitations. Hope in God help us to keep going, to keep serving Him. The writer of Psalm chapter 119, where some suggest that it was Ezra, the priest. Sabi po niya sa verse 164, Psalm 119, that 7 times a day I praise you for your righteous law. Ganon din po sa Psalm chapter 146 verses 1 to 2 hanggang sa Psalm 150, no? It is part of testimonies of personal praise. It begins and end with praise the Lord, no? Ito po ay nag-umpisa sa praise the Lord at ito po ay nagtapos sa praise the Lord. And they show us where, why, and how to praise God. What does praise do? No? Ang pagpupuri sa Panginoon, isa po, praise takes our minds off our problems and shortcomings and focuses them on God, no? So itong pagpupuri sa Panginoon, ito po ay tumutulong sa atin upang hindi po natin isipin ang ating mga problema, ang ating mga shortcomings, and this helps us to focus on our God. And the second one, praise leads us from individual meditation to corporate worship. Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi lang po tayo ang nagpupuri sa Panginoon, kundi kasama po natin ang ating mga kapatid na nagpupuri sa Kanya. Praise causes us to consider and appreciate God's character. No? So ito po yung tumutulong sa atin, ang pagpupuri sa Panginoon ay cause us to consider and appreciate God's character, yung sino ba ang Diyos sa ating buhay. Praise lifts our perspective from the earthly to the heavenly. No. So po, ito po ang ginagawa ng pagpupuri, no, sa ating buhay. In Psalm 107, verses 1 to 2, and then verse 8, verse 15, verse 21, and verse 31, we are invited to join in praise. Tayo po ay inaanyayahan na magkasama-sama na magpuri sa ating Panginoon. Let the redeemed of the Lord say so. So if you are redeemed by the Lord, no? Tayo po ay sama-sama. We are invited to praise the Lord. God has done so much for us, and we have so much for which to thank Him. No, di ba? Marami pong mga bagay ang ginawa ang Diyos sa ating buhay na kailangan po nating pagpurihan. No? He wants to tell us, or He wants us to tell everyone all that He has done. So ang gusto ng Diyos ay sabihin po natin sa mga iba, ano ba ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? These verses are not so much a mandate to witness as a declaration that when we live in God's presence, we will not be able to keep this glorious experience or this glorious experience to ourselves. No? Ano ba ang ginawa, or what has God done for you? Meron bang ginawa ang Diyos sa iyong buhay? No? Is there someone you can tell what God has done in your life? In Psalm 150 verse 6, it says that let everything that has breath praise the Lord. So, tayo po ang mag-inspire ng mga iba upang sila din po ay magpuri sa Panginoong Diyos. And although the Bible invites us to praise God,
we are often unsure how to go about it. Ano ba? Paano ba purihin ang Panginoon Diyos? No? Paano po natin sabihin sa Diyos ang ating pagpupuri sa Kanya? In Psalm 149, verses 3 to 5, there are several ways suggested na kung paano po natin gawin. At sabi po doon, sa Psalm 149 verses 1 or 3 to 5, sabi po niya, we can praise the Lord through dance or in the dance. If we remember, ito po yung ginawa ni David, no? Na siya po ay sumayaw para sa Panginoon Diyos. And also, with the voice, sa pamagitan po ng ating pakikipag-usap sa Kanya, through our voices, and with musical instrument. So, pwede po nating purihin ang Diyos sa pamagitan po ng mga instrumento. Just like they were doing in the Old Testament, na sila po ay gumagamit ng mga iba't ibang symbols, no? Iba't ibang instrument to express their praises to God. And God enjoys His people, and we should enjoy praising Him. No? The writer of Psalm 150 tells the individuals or individual listeners to praise God. So lahat po tayo, we are invited to express our praises to our God. Tingnan po natin at pag-aralan po natin ano ba ang superiority of praise. So today, we will examine the superiority of praise. Una po, it is better to praise than to panic. It is better to praise than to panic. Ano po ba yung panic? Minsan po tayo po ay biglang or merong mga pagkakataon na minsan sa ating buhay, there is a sudden empowering fright, no? Or we are dismayed, we have fear, meron po tayong mga kinakatakutan sa ating buhay, we are alarmed. Tulad ngayon pong time ng pandemic, no? We are alarmed, we feel fear. Tayo po ay nadidismaya, no? Dahil po sa ating mga nababalitaan, tayo po ay naa-alarm, no? Minsan tayo po ay nadidismaya. Ano ba ang nangyari sa mundo natin, ano? So it is better to praise than to panic. Minsan po, ano, when all is well, it is easy to praise the Lord. Diba? Kung okay na okay ang ating panahon, it is easy to praise the Lord. But things do not always go well. Diba? May mga pagkakataon na tayo po ay may mga troubles. In John chapter 16 verse 33, sabi po doon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. So sa mundong ito, mga kapatid, as Christians, we should expect continuing tensions with an unbelieving world. We are in the unbelieving world. Kaya po mga kapatid, asahan po natin na palagi po tayong magkakaroon ng tension. No? Because we are in the world that is not Christian or marami pong mga hindi mananampalataya, unbelieving people, no? But at the same time, we can also expect our relationship with Christ to produce peace and comfort because we are with Him. So dahil po sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, na sa kabila po ng mga kaguluhan, ng mga nangyayari sa mundong ito, we could still feel peace in our life and comfort because of our relationship with our Lord Jesus Christ.
Kaya po mga kapatid, huwag po tayong patalo ng panic. We should not be frightened. We should not be alarmed. No? But instead, let us praise the Lord. Minsan po, may mga bagay-bagay na nagbibigay ng pagkapanik natin, ano? There are many panic producers. Una po dito yung problem about health. No, minsan po meron po tayong mga problema sa ating health at minsan tayo po ay nagpapanik, di ba? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Bakit ganito ang aking nararamdaman? No? So minsan, instead na magpuri tayo sa Panginoon Diyos, nagpapanik na tayo dahil po sa ating experiences sa buhay. Dahil sa health problem. And also, minsan dahil po sa family problem, ay nagkakaroon po tayo ng panic or nagpapanik tayo. And also, problems about our finances. Na kung gipit na tayo, minsan tayo po ay nagpapanik. Paano na kaya ang buhay ko? Paano na kaya ang aking pamilya? At wala na kaming pera, wala na kaming gagamitin. Minsan din po, problem about our other people. We also have problems with other people. And this create panic. Ito ang nagbibigay ng panic sa ating buhay. But panic only deepens troubles affecting all these areas. How can we praise God at the panic point? No? Let us remember that God loves us. Tayo po ay mahal ng Diyos. Sa kabila po ng ating mga problema sa health, problema sa pamilya, problema sa finances, problema sa ibang tao, tayo po ay mahal ng Diyos. And the death of Jesus Christ proves the love of God to us. No? Ito po ang sinyales ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay na ibinigay niya na matay ang kanyang bugtong na anak dahil po sa atin. So instead of panicking or panic, instead na tayo po ay ma-alarm, madismay, o madismaya, tayo po ay magkaroon ng takot sa ating buhay, ay it is better to praise than to panic. Tulad po ng ginagawa ni David, minsan po pag siya po ay nagkakaroon ng mga problema sa kanyang buhay, ang ginagawa po niya ay nagpupuri sa Panginoong Diyos. And we could read that in the book of Psalms. The second point that I would like to share to you this morning is that it is better to praise than to be pessimistic. It is better to praise than to be pessimistic. What is pessimist? Pessimistic is to expect the worst. No. Yung inaasahan mo na meron pang mas worse. Expecting the worst or pessimism can become a way of life. Pag ito po ang nagiging buhay natin, na ang laging iniisip natin that we will expect that there is still worse to come. No? Ito po ay pwedeng magiging way of life natin. Some are natural grumblers. No? To matter in distant. Ito yung mga kung natin Ilocano nga tantanabutob. Na? Fault finding is their thing. No? They are grippers or complaining by choice. Sabi po niya sa Jude chapter 1 verse 16. So may mga tao na minsan po, instead na manalangin, instead na magpuri sa Panginoon Diyos, ay nagmamatter or naggrumble. No? At minsan, nagkakaroon ng fault finding. Kasalanan kasi nito, kaya ganito. Minsan po, nagtuturuan tayo dahil po sa mga nangyayari. Instead of praising God, instead of
focusing our life, no? Ang ating buhay sa Diyos. Minsan po, we point to each other, finding fault, no? So some are natural grumblers, no? But we should learn to praise than to be pessimistic. In Numbers chapter 14 verse 2, sabi po doon that all the Israelites grumbled against Moses and Aaron. No? When the chorus of despair went up, everyone joined in. Their greatest fears were being realized. Losing their perspective, the people were caught up in the emotion of the moment, forgetting what they knew about God's character. Ba, minsan po, pag may nag-umpisa ng ganyan, yung panic ay yung mga hindi magandang bagay ay pumupunta sa mga tao, at nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? So, nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng despair, no? Everyone join in instead of remembering the character of God. What if the people had spent as much energy moving forward as they did, moving back? They could have enjoyed their land. Instead, they never even entered it. When cry of despair goes up around you, consider the larger perspective before you join in. You have better ways to use your energy than to complain. So, minsan po, may mga nag-uumpisa ng grumbling. Tulad po ng nangyari kay Moses and Aaron, na itong mga Israelita, sila po ay nag-complain. Sila po ay nag-grumble kay Moses. Agtantanabutob da against Moses and Aaron. And these people create fear. Nagkaroon ng gulo sa mga tao doon sa Israelita because of the wrong information, na instead po nila na maalala nila ang karakter ng God, ay hindi po ganun ang nangyari. Instead, they were complaining. Pessimism is the opposite of faith. Pessimism is doubt in action. Pessimism says, I don't believe in God. No? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero sabi po ng Romans chapter 1 verse 17, that we are to live by faith. Kailangan po tayong mamuhay or mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. In Habakkuk chapter 2 verse 4, the wicked Babylonians trusted in themselves and would fall, but the righteous live by their faith and trust in God. And this verse has inspired countless Christians. Christians must trust that God is directing all things according to His purpose. Tulad po ng nangyari sa atin ngayon, we believe that God is directing and He is taking control of everything. At hindi po tayo dapat mag-alala, kundi tayo po dapat alalahanin po natin dapat ang mga kabutihan, ang karakter ng God. In Galatians chapter 3 verse 11, trying to be right with God or justified by our own effort doesn't work. Good intentions such as I'll do better next time or I'll never do that again usually end in failure. Paul points to Habakkuk declaration.
that by trusting God, believing in His provision for our sins, and living each day in His power, we can break the cycle of failure. No? So sabi ko sa Habakuk na we need to live by faith. Faith in Christ enable us to expect the best. No? Faith in Christ enables us to expect the best. Sabi po ng Romans 8:28, no? That all things work together for good to those who love Him. God works in all things, not just isolated incidents. So ang Diyos ay patuloy pong nagtatrabaho in the midst of this pandemic, in the midst of this news na marami pong mga balibalita patungkol sa viruses. No? God is at work. Hindi lang po nagtatrabaho ang Diyos sa mga iilan o sa mga iilang mga insidente na nangyari sa ating mundo, but God is working in all things for our good. This does not mean that all that happens to us is good. Evil is prevalent in our fallen world, but God is able to turn every circumstances around for our long-range good. No? So parang ang tingin natin, parang ngayon, kailan ba hihinto itong nangyari sa atin ngayon? We have to note that God is not working to make us happy. Rather, God is working to fulfill His purpose. No. We also have to note that this promise is not for everybody. It can be claimed only by those who love God and are called according to His purpose. Those who are called are those the Holy Spirit is convinced, or the Holy Spirit convinced and enabled to receive Christ. Such people have a new perspective on life, a new mindset. They trust in God, not life's treasures. They look for their security in heaven, not on earth. They learn to accept, not to resent pain and persecution, because God is with them. No? So sabi po rito, no? Ang mga tao na pinagtrabahuan ng Espiritu Santo, no? Those who are called are those the Holy Spirit convinces and enables to receive Christ. Such people have a new perspective in life, a new mindset. They trust God, no? Not life's treasures. They look for their security in heaven, not on earth. They learn to accept, not to resent pain and persecution. Because ang mga taong ito ay alam po nila na ang Diyos ay kasama nila. Do you believe that God is with you in the midst of this pandemic? Do you believe that God is at work in the midst of this pandemic? Yes. Ang Diyos po ay kasama po natin. Sabi po rito that if we have the Holy Spirit, no? God is at work in our life. And the third point that I would like to share to you this morning is that it is better to praise than to be problem conscious. It is better to praise than to be problem conscious. No? Conscious means aware, no? Alam po natin na lahat po tayo ay may problema, di ba? Everyone has a problem because the world is not perfect. No. People are not perfect. And all is affected by the fall of man. Lahat po tayo mga kapatid ay apektado
dahil po sa kasalanan ng tao, no? But we do not have to focus on what is wrong. Paul tells us how to overcome faithless pessimism. Sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6, that do not be anxious or worry about anything. Minsan po tayo nagagambala ng mga nangyayari, no? We worry about anything. Pero minsan po, no, it is impossible not to worry or be anxious about anything because we all have worries at work. Meron po tayong mga worries sa ating trabaho. We have worries at home. We have worries at schools. At kung saan man tayo, meron po tayong mga worries, di ba? Pero ang advice po ni Apostol Pablo, Paul advice is to turn our worries into prayer. So instead po na magambala tayo, sabi po ni Apostol Pablo, let your worries become a prayer. No. Huwag po tayong patalo. No. Instead, tayo po ay manalangin. Because worry may damage your health. No, di ba? Pag kayo po ay laging nag-worry, it can damage your health. And it causes the object of your worry to consume your thoughts. Minsan yung worry mo, no? It consume your thoughts. Palagi na lang na ganyan ang iniisip mo, ganyan, pupuno ka ng mga natatakot ka, no? And worry disrupt your productivity. Imbes na marami kang magawa, marami kang mga ma-produce, marami kang ma-accomplish, but because of worry, no, ay hindi ka na nagiging productive, no. And also, worry negatively affect the way we treat others. Di ba minsan pag meron tayong worries, lalo pag may kausap ka, minsan nagagalit ka na dun sa kausap mo. Kasi you are worrying something. Nag-worry ka ng bagay at minsan apektado yung pakisalamuha mo sa mga ibang tao. No? It negatively affects the way we treat others. And worry reduce our ability to trust in God. No? So ito po ay umaapekto doon po sa ating pag-trust sa Panginoong Diyos. And because of the ill effect of worry, Jesus tells us not to worry about those needs that God promises to supply. No? For this past week, talagang ako po ay nagkaroon ng bigatin sa aking loob, I have, kasi po nagkakagulo yung aking isipan, ano ba ang aking tatakbuhan? Tapos lilipat po kami ng aming, we need to find another place to stay sa aming kampo doon sa Bambang, At nagkabuhol-buhol yung problema ko, And I was affected. At ganyan pala ang binibigay ng worry pag tayo po ay nag-worry, mga kapatid, Minsan hindi po tayo makatulog, apektado ang ating health, Affected ang ating mga gawain. The question is, how many ill effects of worry are you experiencing? Worry immobilizes, but concern moves you to action. So it is better to praise than to be problem conscious. Instead na tayo po ay nakasentro doon sa ating problema, it is better to praise the Lord and trust God for everything. Sabi po ni Apostol Pablo, to trust in God means to commit ourselves, our lives, our family, our job, and possessions
to His control and guidance. To trust God for everything. To trust in Him means to commit ourselves to the Lord, believing that He can care for us better than we can than ourselves. We should be willing to wait patiently for Him to work out what is best for us. No? So, magtiwala lang tayo mga kapatid na meron pong bagay, ang magandang bagay ang gagawin sa ating buhay. Let us not dwell on the negative things, yung mga pangyayari sa ating buhay. Instead, let us trust in God for everything that is happening in our life. And sabi po ni Apostol Pablo, ito po ang sinabi niya, that think only of praise sa Philippians chapter 4 verse 8. Think only of praise. Paul tells us to program our minds with thoughts that are true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. Ito po ang advice ni Apostol Pablo na gawin po natin. Instead of focusing on our problems, let us ask God to help us focus our minds on what is good and pure. Yan po ang advice ni Apostol Pablo sa atin. No? As a conclusion mga kapatid, ang pagpupuri ay makapangyarihan. Praise is powerful. Kung tayo lang po ay magtiwala sa Panginoon Diyos, no? Instead of focusing on our problems, instead of living in pessimism or pessimistic, no? Let us learn to praise the Lord, to trust God. At hindi po tayo mag-focus doon po sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mga kapatid, sa umagang ito, no? There is power of praise. And praise is powerful, is superior than our problems, no? Than what is happening in our society today. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat po muli sa umagang ito sa inyong mga salita na aming napag-aralan. Salamat po sa pagkakataon na nasa pandemic kami ngayon. Your word is truly an encouragement to us. Thank you for the life of our predecessor like David at yung mga naunang mga mananampalataya. Because through them, through their writings in the book of Psalms and other part of the Bible, Panginoon, salamat po dahil kami po ay inyong patuloy na tinuturuan. Just like what they have experienced in the past, help us, Lord, to learn from them. Help us, O God, to learn from their experiences, to learn from their life, Panginoon. Thank you because sa kasagsagan po ng aming problema na pandemic ngayon, Panginoon, you give us hope. And we believe that you are there to help us. You are with us. Help us, Lord God, to learn to trust in you, not to focus on problems and the circumstances that is happening around us. Salamat po, Panginoon, at turuan mo kami na mag-trust sa inyo instead of those problems and struggles that we have. We thank you, Lord, and we give you glory. In Jesus' name. Amen. Amen. At atin pong i-celebrate ang kabutihan ng Diyos. So, bawat isa po ay kumuha ng tinapay at ng kopa. Hello.
Ano, nakahawak na kayo mga kapatid? Julian? Okay na? Okay. So, sabi po rito, that noong gabing siya ay ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na may pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kunin po natin ang saro. Sabi po dito, gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, sabay-sabay po natin inumin ang saro. Tayo po. Panginoong Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataong kami po ay magsabay-sabay na manalangin, mag-aral ng inyong salita, at mag-celebrate sa inyong kabutihan sa aming buhay. Yes, Father, we declare our praises and our thanksgiving to you, Lord God, today. Dahil po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, na kami po ay binigyan ng kaligtasan, kami po ay binigyan ng pag-asa sa kabila po na kami po ay mapunta sa impyerno dahil po sa aming kasalanan. Thank you, Lord God, for loving us. Thank you for your mercy and grace. Salamat po sa bibigay mo ng inyong anak na si Jesucristo upang kami po ay bigyan ng pag-asa. And today, we declare your goodness and your faithfulness in our life. May your name be glorified. Help us, O God, to love you and to obey you, Lord, in our life. Tulungan mo po kami na mamuhay na ayon po sa inyong kalooban. We give you glory and we honor you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po. So yung as a response ko para pala kanina sa message ko is yung Agasid siblings pala. Sorry sa sinabi ko kanina. So sila po yung response natin ngayon, yung Agasid siblings po. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you
Thank you, Agasid siblings, for the response song. So tayo po ay dumako kay Justin for the announcement and offering. For our tithes and offering po, actually virtual po natin itong gagawin. So let me read po sa inyo ang 2 Corinthians 9 verse 6 to 7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So when it comes sa ating tithes and offering po, pag sinabi kasing tithes, hindi pa ito yung 10% during the Old Testament. And now, nandito tayo na nabubuhay sa New Testament, which is the grace period. Yung 10% na yun is of course must be served ng ating Panginoon, yung more than that 10%. Tulad nga po ng sabi rin po ni Anternalyn kanina sa Psalms 24 verse 1, that the Lord owns everything. And of course, if the Lord owns everything, inihiram lang po natin kung ano yung mga meron po tayo ngayon. So, let's give generously sa ating Panginoon. We give not because we are obliged na magbigay po or required, but we give because He is our Lord, and our Lord deserves everything kung anong meron po tayo. So, let's pray po. Our generous Heavenly Father, we praise and worship you, O Lord. Tithes and offerings. We thank you, Lord God, for your unconditional love, for our salvation, Lord, that you have bestowed upon us. And we thank you as you have provided the needs of each individual. Everything we have, Lord God, is from you. And if everything comes from you, it only means to say that you alone is what we need. Father God, as we give our tithes and offerings, help us, Lord, to give freely, sacrificially, and cheerfully towards the work of your kingdom. And Father, may we give what you deserve. The resources of each one, their businesses, Lord God, yung mga trabaho po nila. And Lord, we pray that may you give our leaders wisdom on how to use these funds according to your will. In Jesus' mighty name, amen. So sa ating pagbibigay po, meron tayong iba't ibang paraan, like sa ating G. Of course, ngayon is nasa online meetings po tayo. So, we are going to give naman po ngayon through online naman. So, GCash, ito po yung ating number, which is 0965-041-4383. Yung name po na nakalagay doon is Julian Omas. And then, for bank deposit, meron din po tayong Rural Bank of Bambang, Bayombong Branch. Account name, ECC Fellowships Incorporated. Account number 51231-738. Thank you. Okay, thank you Justin for the tithes and offering at sa announcement. So tayo po ay dumako na sa closing and benediction by Pastor Esquel. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer or benediction, ay meron lang po tayong mga paalala. And makikita po nyo sa inyong mga screen, isa po rito ay yung itong ministry car natin. Salamat sa Panginoon at meron na po tayong 48,000. And we are planning to raise at least 500,000 for our ministry car para meron po tayong magamit sa mga activities ng church, especially po sa Bible study and also reaching out our itong ating affiliate churches and also with our yung mga simbahan natin na malalayo kasi kailangan po natin ang
transportation, ano? And salamat po sa mga kapatiran na nagpapahiram ng kanilang mga sasakyan dahil sa mga nakaraan ay palagi po nating hinihiram ang sasakyan ng ating mga kapatid. So our target is to purchase a ministry car para po meron po tayong magamit. And another reminder, ito po ay patungkol po sa ating church building sa Alimit. No? Muli, may we remind each one na pag may mga kapatid po dyan na may blessing, we can extend our giving or donation para po sa ating Alimit church. Remember that ito pong bagong church na ito ay just a new affiliate church sa atin. At ito po ay nasa Kasibu. At kami po ay napunta doon. There is already meron na pong poste na tumayo. Pero wala pa pong mga ibang pangangailangan like hollow blocks and others. Yung pangbubong, kailangan po nila. So we are encouraging each one to give para po sa ating Alimit DDPO church building. And another one ay itong online prayer meeting every Friday po. Salamat po sa mga kapatid na sumasali dito, and we need to really pray together. So salamat na lang po, at sa pamagitan po ng online Zoom ay pwede po tayong manalangin. So you could join us in this prayer meeting, at pwede po kayong mag-invite ng mga kaibigan na pwedeng sumali dito, especially sa panahong ito, and we can do it through Zoom. So every Friday po at 6 o'clock, tayo po ay sumali sa ating prayer meeting. And also, for the meantime, ang mga Bible study po natin ay may mga iilan na magpapatuloy, pero may mga ilan na hindi pa po pwede. So, we would just like to inform you that pag medyo lumuwag ng ating sitwasyon, ay pwede pong ipagpatuloy ang ating mga different Bible studies. Maraming salamat po, at sana po ay tayo pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa ating hinaharap na linggo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat muli sa umagang ito, sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama sa pamagitan po ng online. Lord, salamat po dahil kayo ang Diyos na nasa iba't ibang lugar, na kahit anong oras, anong time, Panginoon, bagamat kami po ay magkakalayo, you are with us, Lord God. And thank you, Lord God, for the opportunity of having fellowship through this online social media. We continue to pray, Lord, na kayo po ang sumama sa amin. Help us, O God, so that sana po sa mga susunod na linggo ay pwede po kaming mag face-to-face. We pray, Lord, na tulungan mo po kami upang sana po itong viruses na ito na kumakalat ay huminto na po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, we pray that in the name of Jesus, you will free us, our place, our province, and our places, Panginoon, sa virus at anumang klaseng sakit, Panginoon, in the name of Jesus. May you bind it in the name of Jesus na wala po sa amin, Lord God. Lord, sana protektahan mo po ang bawat isa. Dalangin po namin na sa pamagitan po ng makapangyarihang dugo ni Kristo, ay balutin mo po kami upang kami po ay magbigyan ng proteksyon, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, the children, our families, may you help us. May you protect us, O Lord, in the name of Jesus. Na kahit nasa trabaho kami sa mga iba't ibang mga gawain, nawa po, you will give protection to each one, Lord God, sa pamagitan po ng makapangyarihang dugo ni Kristo Jesus. Also, Lord, we continue to pray for those who are discouraged, who are struggling because of this pandemic, Lord God, sa kanilang mga economic, Panginoon. Lord, we pray that you will provide our needs, Panginoon, in the name of Jesus.
I pray, O Lord, that by your mercy and grace, ay patuloy mo pong i-provide ang aming mga pangangailangan, mga pagkain, Panginoon, ang finances, Panginoon, the needs of the family, Lord, that will continue to provide it, O God. Lord, thank you because you have the way in providing our needs, and we commit to you, Lord God, we entrust to you, Lord God, na kayo po ang mag-provide. We also commit to you ang mga may struggle, mga may sakit, Panginoon. We pray, Lord, that in the name of Jesus, na sila po ay gagaling sa pamamagitan po ng makapangyarihang dugo ni Kristo. Nawa po sila ay gumaling, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong kapangyarihan. Lord, we also commit to you yung mga makakalayong mga pamilya dahil po sa pandemic nito, that even if we are away from each other sa mga pamilya, Lord God, that through your Holy Spirit we will have fellowship and that you will protect each one, O God. Lord, we also commit to you our place, Lord, na sana po we will be able to have a face-to-face services in the future. O God, we thank you, Lord, and we commit to you even other activities that we have in the church. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoon Jesucristo, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Nawa ipagkaloob niya sa atin ang lahat ng kailangan natin upang may sagawa ang kanyang kalooban. At sa pamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. 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 God bless po. Amen. Okay po. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, turn on your cameras po para po mag-picture taking po tayo. Okay. Ayan. Ayan. Praise God. We are 30 po tayo dito sa ating Zoom. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon at lahat po ay nakakapag-adjust na sa ating new normal. Pero panandalian lamang po ito. I hope we will see each other again pag okay na po ang lahat. Hindi po, on your cameras and let's take a picture. Okay, I'll stop. Okay. Sige. 1, 2, Angela. 3, and alright. Saka po. Okay, dito kami ni Pastor sa likod eh. Hindi ko na makita. Pastor, doon ka. Sa may cross. Okay, again. 1, 2, 3, and God, praise the Lord. Hey, thank you po again for joining us. Okay. Oh, this ends po our service this morning. Bye-bye po. Ingat kayo.